alas 4:01. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Martes. Ngayon po ay Abril 9, taong 2024. Ngayon po ay holiday araw po ng Kagitingan. Silipin na po natin ang mga may init na ulo ng mga balita. Pinoy Gising. Panibagong oil price ay kinilarga na ngayong araw ng Kagitingan. Mga kondisyon ni Pastor Apollo Kibuloy sa pagsuko, sinopla ni PBBM. Mga pro-Marcos na Pilipino mas marami kumpara sa mga pro-Duterte ayon sa survey. Panukalang mandatory ROTC ipaprioridad sa pagbabalik sesyon ng Senado. Investigasyon naman sa war on drugs sa Davao City, sinimulan na ng PNP. At pagbabalik sa lumang school calendar, hindi pwedeng madaliin ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa oras na 3 sandali makalipas na ang ikapat na ng morning ngayong pong Abril 9, ang iyo pa rin po makakasama, Drew Nasino, hanggang alas 5 po tayo ng morning. Gising! At sa detalye nga po ng mga nanggigising na balita, inilarga na ngayong araw ng Kagitingan ng panibagong dagdag presyo, big time na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Piso at 10 sentimos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, habang piso at 55 sentimos sa kada litro ng diesel at piso at 40 sentimos sa kada litro ng kerosene o gas. Nilarga o ipatutupad ng mga kumpanyang Petrogas, Unioil Petroleum, Chevron, Flying V, Shell at Sea Oil ang price adjustment. Ngayon pong alas 6, mamaya po alas 6 ng umaga. Magkakaroon din ng kalintulad na price adjustment ang clean fuel mamayang alas 4 naman ng hapon. Ipiniliwanag ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na ang dahilan ng panibagong dagdag presyo, malakihan pong dagdag presyo sa krudo ay bunsod pa rin na nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East, partikular po dyan sa Israel, at yun pong pagsali o yung posibilidad ng pagsali ng Iranian forces sa kaguluhan at pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia. Pinoy Gising! Good news naman sa mga commuter, may libreng sakay ngayong araw sa MRT 3 at LRT Line 2. Ito'y bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng araw ng Kagitingan. Sa abiso ng pamunuan ng MRT 3 at LRT 2, libreng makasasakay ang mga pasero mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at simula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, libre ring makasasakay sa mga nasabing linya ang mga military veteran hanggang Abril 11 bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Philippine Veterans Week. Pinoy Gising! Speaking of transportasyon, welcome naman kay dating DOTR Undersecretary at dating MMDA General Manager Tomas Tim Orbos ang isasagawang traffic summit na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas, Abril 10 po yan. Malaking hakbang aniya ang isasagawang pulong dahil
refleksyon ito na nakikita na ng gobyerno na isang malaking problema, national problem ang masikip na daloy ng trapiko. Nabanggit din ni Orbos na malaki ang naitutulong ng mga bagong paraan na isinasagawa ngayon gaya na lamang ng desisyon ng Korte Suprema na ibigay ang otoridad sa MMDA para pangasiwaan ng traffic violation, gayon din ang magpapatupad ng single ticketing system. Pinoy Gising! Atin pong pakinggan ang bahagi po ng pahayag ni dating DOTR Undersecretary at dating MMDA General Manager Tim Orbos. Nakakagalak naman na ito ay isang national concern na mismo ang Pangulo ang tumitingin dito sa nangyayari. Kaya yan pa lang malaking bagay na kung bibigyan ng national government yung attention niya, lalo na ang presidente. Alam po natin na may pupuntahan yan. Tapos meron dalawang bagay na tingin ko makakatulong ngayon na wala po nung panahon ko. Isa po yung decision po na Supreme Court na binigay po sa MMDA, yung otoridad talaga na para ayusin yung mga traffic violations po dito na siya yung may authority talaga. Yung isa, yung kasama ho dyan, yung tinatawag na single ticketing system na talagang iisa na lang talaga ang violation mo sa lahat. Hindi ho tulad ng dati na pwede kang mahuli dito sa Makati, tumawid ka lang sa Taguig, puhulihin ka na naman para sa same Sabi rin ni Orbos na bagaman malaking porsyento ng traffic solution ay responsibilidad ng publiko, gobyerno pa rin ang dapat na manguna. Naniniwala rin ang dating opisyal na hindi mareresolba ng pagtatayo ng mga infrastruktura, pagdaragdag ng mga tren at jeepney modernization and traffic congestion dahil bagaman may bagong mukaan niya ang transportasyon, nananatili naman itong nakaparada lang kung saan. Tayong lahat involved sa traffic solution. Pero dapat po ang manguna talaga sa pagre-resolve ng traffic, ang gobyerno. Isa pong pwedeng gawin nila, flexi time. At hindi sila mauna pumasok. Bakit kailangan sabay-sabay tayo? Yung mga ganun po. So that is what the President is saying na holistic approach. Traffic cannot be resolved by infrastructure alone. Pagdadagdag ng train, pagdadagdag ng subway. Ganun din kahit modernization po ng jeep. Nagbago ka nga na sasakyan, pero tigil naman kahit saan. So I guess, talaga, holistic approach that should involve everyone. Yan po muli ang tinig ni dating DOTR Undersecretary at MMDA General Manager Tomas Tim Orbos sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! And speaking of lagay po ng trapiko sa kalsada, lalo po dyan sa bahagi ng EDSA, humingi ng paumanhin si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson matapos mahuli ng mga tauhan ng MMDA ang kanyang convoy na dumaan sa EDSA busway. Ipinalawanag ng dating gobernador na hindi nila sinadyang dumaan sa bus lane at nag-overtake lamang ang kanyang driver dahil mayroon silang importanteng lakad. Matatandaang na huli, hinaharang po si Manong Chavit yung kanya pong dalawang sasakyan nang natsyempohan ho sila kahapon na gumamit ng EDSA busway kung saan pinatawan siya ng 5,000 pesos na multa ng MMDA. Yun po, I'm very sorry at hindi sinasadya dahil nag-overtake daw yung driver. Hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang hindi nakasarayo kasi bukas, nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan. And my congratulations sa mga tiga MMDA na nakahuli. Hindi po ako galit doon. Samantala, sinabi naman ni Singson na bukod sa pagmumulta ay nagbigay siya ng 100,000 pesos na pabuya sa mga tauhan ng MMDA na humuli sa kanya. Tumawag ako, nagsulat ako, nag-message ako kay Chairman Artes ng MMDA na gusto ko bigyan ng premyo yung mga nakahuli. Nagpadala ko ng 100,000 para aside sa multa, nagbigay ko ng 100,000 para ma-encourage yung mga nanguhuli, mga enforcers natin. Yan po ang tinig ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Nilinaw naman ng DOTR o ni DOTR Secretary Jaime Bautista na hindi na madaragdagan ang bilang ng mga motorcycle taxi service sa Metro Manila. Ayon kay Secretary Bautista, dapat nang itigil ng LTFRB
ang MC Taxi Service Expansion dahil sobrang dami na nagbilang ng mga ito dahilan upang maapektuhan na ang kanilang hanap buhay. Sa gitna pa rin nga po ng matindi pong traffic congestion dito po sa Metro Manila. Bukas po kasi magkakaroon po ng traffic summit at itong mga issue po na ito ay maaari pong matalakay bukas. Halos 8,000 slots na anya ang inilabas ng LTFRB kamakailan para lamang ito po ay sa labas ho ng Metro Manila. Yan po ang paglilinaw ng kalihim. Sa ngayon ay hihintayin na lamang ng DOTR ang desisyon ng Committee on Transportation sa resulta ng pag-aaral ng MC Taxi Technical Working Group para sa MC Taxi Service. Pinoy Gising! Sa iba pa rin paksa ng mga balita, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kaligtasan ni na Kingdom of Jesus Christ na founder Pastor Apollo Kibuloy at dating Congressman Arnie Teves na naharap sa iba't ibang kaso sa bansa. Sinabi ni PBBM na nakapagtatakang si Kibuloy pa ang nagbibigay ng kondisyon sa gobyerno sa pagharap niya sa kanyang mga kaso o sa kanyang pagsuko. Ipinahiwatig din ni Pangulong Marcos na wala sa posisyon ng pastor upang gawin ito o mag-demand. Sa kabila nito, tiniyak ni PBBM na magiging patas sa mga proseso laban kay Kibuloy. Tinawanan din ni Pangulong Marcos ang alegasyon ng religious leader laban sa Estados Unidos na may kinalaman naman sa kanyang mga kaso. Samantala, wala namang banta sa buhay ni Teves. Tiniyak din ni PBBM na walang banta sa buhay ni Teves kahit walang dahilan upang matakot ito na magbalik bansa. Pinoy Gising! Sa oras na 13 sandali makalipas ang ika-4 ng morning, sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report! Ang nasabat na illegal na droga ng PNP PDEG sa loob ng 7 araw umabot na sa 5.4 million pesos. Detalye mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Nakasabat ang Philippine National Police o PNP Drug Enforcement Group o PDEG ng 5.4 million pesos na halaga ng shabu sa loob lamang ng 7 araw. Sa datos ng PDEG, pumalo sa kabuuang 5,419,200 pesos ang iligal na droga na nakumpiska ng PDEG mula April 1 hanggang April 7 ngayong 2024. Sa ikinasang 16 na anti-illegal drugs operation, nasa 264 na gramo ng shabu, 25,000 grams ng pinatuyong dahon ng marijuana, 3,000 pieces ng marijuana plants at 600 piraso ng marijuana seedlings ang na-recover ng mga otoridad. Papalo naman sa 21 individual ang natiklo at 12 dito ang mga high-value target. Giit ng PNP PDEG, tuloy-tuloy ang gagawin nilang mga operasyon kontra droga upang masiguro ang peace and order sa mga komunidad. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, kakulangan sa pertussis vaccine, asahan na pagsapit ng Mayo. Ang pag-uulat naman buhat kay Patrol 5, Aya Yupanco. Inaasahan na ng Department of Health o DOH na magkakaroon ng kakulangan ng pertussis vaccine sa bansa sa buwan ng Mayo kapag naubos ang kasalukuyang mga supply ng bakuna. Bagamat nag-order na ang Pilipinas ng karagdagang pentavalent vaccines sa unang quarter ng kasalukuyang taon 2024. Kailangan pa ng pharmaceutical companies ng humigit kumulang 120 days para gawin ang mga bakuna. Ito ang sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa. Sa ngayon, nakapagtala ang Pilipinas ng humigit kumulang sa 870 kaso ng pertussis sa pagitan ng Enero at Marso taong kasalukuyan batay sa datos mula sa DOH. Ayon kay Herbosa, 49 na bata ang namatay dahil sa pertussis simula Enero, mga batang kasing edad ng 1 linggo hanggang 5 pababa. Iniugnay ni Herbosa ang muling pagkabuhay ng sakit sa mga pandemic lockdown na humahadlang sa mga magulang na dalhin ang kanilang mga anak sa mga vaccination centers sa pagitan ng 2020 at 2022. Sinabi pa ni Herbosa na ang vaccine hesitancy o pag-aalinlangan ang isa sa problema, lalo na sa mga kanayunan
na binanggit na ang Pilipinas ang ika-4 na bansa sa buong mundo na may pinakamaraming bilang ng mga bata na hindi nakakatanggap ng anumang uri ng bakuna. Hindi naman tumitigil ang gobyerno sa pagpapaalala sa mga magulang na dalhin ang kanilang anak sa health center upang mapabakunahan. Gayon din, tinitingnan din ang pagbibigay ng bakuna sa mga buntis upang protektahan ang kanilang sanggol laban sa pertussis. Habang hindi pa nakakuha ang gobyerno ng pertussis vaccines para sa mga buntis, sinabi ni Herbosa na ang mga ito ay makakakuha sa pamamagitan ng mga reseta mula sa mga obstetricians. Bukod sa pertussis, nakikipaglaban din ang DOH sa measles outbreak sa Bangsamoro Region. Samantala, mahigpit ding binabantayan ngayon ng gobyerno ang pagtaas ng bilang ng kaso ng rabies sa bansa. Ito yung Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa implemento ng lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa iba pa ring balita, paglinang sa patriotic character o pagiging makabayan ng ROTC cadets may malaking importansya para sa pagtataguyod ng bansa ayon sa Philippine Army. Nagbabalik si Patrol 17 Jopel Pileño. Mahalaga ang partisipasyon ng ROTC cadets sa kaunlaran ng bansa. Ito ang inayag ni Philippine Army Reserve Command Deputy Commander Brigadier General Samuel Manzano kasunod ng ginanap na First NCR Regional Community Defense Group ROTC Fancy Drill Competition sa headquarters ng Philippine Army sa Fort Bonifacio, Taguig City. Malaki ani Brigadier General Manzano ang ambag ng mga ROTC para sa nation building, lalo na pagdating sa pagdevelop ng mga young leaders, pagsusulong ng community at civic engagement, kabilang na ang paglinang sa patriotic character ng mga kabataan. Kaya naman napakahalaga aniya ng tungkulin na ginagampanan ng mga kadete para sa overall well-being and development ng ating bansa. Samantala, sa pagtatapos ng isinagawang ROTC drill competition, inalala ni Brigadier General Manzano ang pag-aalay ng buhay ng mga kabataan at matatapang na kadete na naging parte ng Hunters ROTC o ang mga tinaguriang Filipino guerrillas na nagpalaya sa Nooy Fort McKinley mula sa pananakop ng Japanese Imperial Forces noong World War II. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alright, maraming salamat si Patrol 17 Jopel Pileño. Samantala, ito pa, isa pa hong pag-uulat, Tacloban Airport, balik normal na o balik normal operation na. Ang detalye naman ihati di Patrol 45 Raul Esperas. Back to normal na ang operasyon ng Tacloban Airport matapos ito sumailalim sa Emergency Maintenance Program ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Sangayon kay Eric Apolonio, tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines, kailangan nilang pansamantala o ilang oras na sinara ang Tacloban Airport kung saan nakansela ang ilang mga domestic flights dahil sa ginawang emergency maintenance ng runway ng Tacloban Airport. Ipinahayag ni Eric Apolonio na importante ang ginawang emergency maintenance ng airport sa Tacloban City upang matyak na ligtas ang mga eroplanong lalapag bunsod ng mga lubak na nakita dahil sa kalumaan na rin ng runway ng Tacloban Airport. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impila may todo lakas, DWIC. Alright, maraming salamat si Patrol 45 Raul Esperas. Iba pa rin balita, Pabahay Project, formal lang tinanggap na mga dating rebelde sa lalawigan ng Samar. Isa bang report buhat kay Patrol 17 Jopel Pileño. Nagpaabot ng pasasalamat sa gobyerno ang mga dating rebelde na naging benepisyaryo ng pabahay sa San Jose de Buan, Samar sa ilalim ng Saad nga Balay Project para sa mga former rebels. Dumalo sa turnover ceremony sina Senador
Senador Robin Hood Padilla, Samar Governor Shari Antan, San Jose de Buan Mayor Joaquin, San Jose de Buan Peace Builder Group President Tito Labong at 8th Infantry Division Commander Major General Camilo Ligayo. Isinulong ang proyekto upang ipakita ang suporta ng gobyerno sa mga ex-rebel at matulungan na muling makapagsimula ng panibagong buhay. Sa ulat, nasa 10 pabahay ang naipamahagi sa mga kabilang na miyembro ng Peace Builder Group at 7 naman ang nag-ongoing ang konstruksyon. Tinatayang 4 na milyong piso ang inilaan ng provincial at municipal government ng Samar para sa proyekto. Ipinangako naman ni Senator Padilla na magbibigay ito ng 200,000 piso para sa proyekto. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may totong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Reports. Unang bugsupoy ng mga pag-uulat mula sa labas ng ipilan sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita. Mas marami ang mga Pilipinong sumusuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kumpara sa pamilya Duterte at kanilang mga kaalyado sa politika. Batay ito sa survey ng Okta Research na tugon ng masa noong Marso 1 hanggang 14. Lumabas sa nabanggit na survey na 31% ng mga Pinoy ang sumusuporta sa kasalukuyang administrasyon, habang 20% ang suportado pa rin ng pamilya Duterte at kanilang mga kaalyado. Pinakamarami ang sumusuporta kay Pangulong Marcos sa Metro Manila na umabot sa 43%, habang pinakamababa sa Mindanao na 17%. Samantala, pinakamataas na nakuwang suporta ng pamilya Duterte at kanilang mga kaalyado sa Mindanao, as usual, na nasa 53%, habang pinakakonti naman ang nakuwang suporta nila sa Luzon na mayroong 7% lamang. Pinoy Gising! Samantala, ipaprioridad ng Senado ang panukalang Mandatory Reserve Officer Training Corps o ROTC sa pagbabalik sesyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso sa susunod na linggo. Ito ang tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri kaugnay sa nabanggit na panukalang batas. Ayon kay Senador Zubiri, hindi totoong wala ng pag-asa na maipasa pa sa Senado ang mandatory ROTC. Dahil para sa kanya, mas marami ang mga senador na pabor sa nabanggit na panukala. Bagaman may mga senador na tutol, sinabihan din ni Zubiri ang mga ito na bumoto na lamang sila laban sa nabanggit na panukalang batas. Pinoy Gising! Sa iba pang paksa ng mga balita, sinimulan na ng Philippine National Police ang investigasyon sa kampanya kontra droga sa Davao City na ikinasawi na ng 7 katao. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, nakikipag-ugnayan ang kanilang Internal Affairs Service sa mga posibleng saksi sa mga nasabing insidente. Nakapagsumite na rin aniya ang 8 pulis ng kanilang affidavit. Matatandaang nagdeklara si Davao City Mayor Sebastian Duterte ng war on drugs dahil sa sinasabing pagdami ng mga gumagamit ng illegal na droga sa lungsod. Pinoy Gising! Isinusulong naman ng Commission on Human Rights ang renewal o pagkakaroon muli ng United Nations Joint Program. Ito'y upang ma-pressure o mapilitan ang pamahalaan na pagbutihin ang sitwasyon ng karapatang pantao sa bansa. Nais ng CHR na samantalahin ang mga hakbang ng UNJP na tugunan ang mga sinasabing extrajudicial killings sa war on drugs noong nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatakdang magtapos ang nasabing programa sa Hulyo ngayong taon. Pinoy Gising! Magbabalik po ang Pinoy Gising makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras, 26 na sandali makalipas na ang ika-4 ng morning. Pinoy Gising! Opisyal na gisingero ng bayan, gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino.
DWIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng Pinoy Gising ngayong pong araw na ito ng Martes sa oras na alas 4:34 na ng morning. Dako po tayo sa pag-uulat buhat sa probinsya. Ronda Probinsya! Mahigit 10,000 botante sa COMELEC o botante sa Naga City tatanggalin na ng COMELEC sa listahan. Ang pag-uulat buhat kay Melvin Machado mula ho dyan sa Bicolania. 100 na nakarehistrong botante sa Commission on Elections sa lungsod ng Naga ang nakatakdang i-deactivate o tanggalin sa listahan ng mga botante ng COMELEC sa darating na April 15, 2024. Alinsunod ito sa sinusunod na patakaran ng COMELEC na mga botante na 2 beses na hindi nakapagboto sa 2 magkakasunod na eleksyon ay kanila umanong tatanggalin. Ayon kay Attorney Mike Cujulia, Election Officer ng COMELEC Naga, kabilang sa rason ng hindi pagboto sa eleksyon ay lumipat ng rehistro, busy sa trabaho o kaya'y pumanaw na. Kung gusto magpa-reactivate ang isang botante ay kailangan muna nilang hintayin magtapos ang April 15 bago sila pumilang muli sa COMELEC para irehistro ang kanilang pangalan. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pa ring paksa ng mga balita, binigyang diin ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na hindi maaaring paspasan ang pagbabalik sa lumang school calendar alinsunod sa rekomendasyon ng Teachers Dignity Coalition o TDC. Ayon kay VP Inday, sinabi nito na hindi maaaring isakripisyo ang pahinga ng mga guro at mga mag-aaral. Una nang naglabas ng Department Order ang DepEd para sa unti-unting pagbabalik sa lumang school calendar kung saan magsisimula ang klase sa Hunyo at magtatagal hanggang Marso. Matatapos naman ang kasalukuyang school year sa May 31 hanggang sa break sa June 1 hanggang July 26. Pinoy Gising! Samantala, hinimok ng grupong Philippine Business for Education and ang gobyerno na i-decentralize ang educational system sa bansa. Ito'y sa pamamagitan ng pagpayag sa mga lokal na pamahalaan at komunidad na magkaroon ng mahalagang tungkulin sa edukasyon sa gitna nga ng krisis sa patuloy na education gap o pagkakaiba ng mga nakakamit ng mga estudyante. Ayon kay Ramon Del Rosario Jr., ang chairman ng PBED o Philippine Business for Education, dapat magtulungan ang mga industry leader, national at local governments, academies at social o civil society para solusyonan ang problema sa sektor ng edukasyon. Idinagdag pa ng PBED na nagkaroon ng benepisyo ang Indonesia, Malaysia, Singapore at Vietnam sa pag-decentralize ng kanilang education system. Pinoy Gising! Samantala, animal cruelty na naman ho ito. Patay ang isang kuting matapos pagpapaluin ng isang senior citizen sa Barangay Olympia sa Makati City po ito. Sa kuha ng video ng ilang kapitbahay, nakita ang suspect na si Ismael Godoy na ilang beses na pinalo ang kuting hanggang sa hindi na ito gumalaw dahil sa sinasabing nakakaperwisyo ang naturang hayop. Narinig din sa video na may umaawat kay Godoy sa kanyang ginagawa sa kuting pero hindi niya ito pinakinggan at kanya pang tinusok ang hayop. Nako, kahayupan talaga. Kahayupan po itong ganito pong pag-uugali. Yung karahasan po sa hayop, karahasan sa buhay. Buhay din po yan. Kung kaya po ninyong kumitil ng hayop, ng may buhay, what more pa sa tao, may buhay din. 'Di ba? Kung kayo po ay malupit sa hayop, what more pa sa tao. 'Di ba? Kaya diyan niyo ho malalaman ang tunay na ugali po ng tao sa kanyang pong pakikisalamuha sa hayop. Dapat po ay nirerespeto po natin yung anuman pong likha ng poong may kapal. Nakakagalit naman, pati naman walang kalaban-laban na pusa, kuting, ay pinatay, pwede naman ano magagawa naman nun, di ba?
At samantala, handa naman si Godoy sa mga reklamong isasampa laban sa kanya. Pinoy Gising! Ay nako, ganyan ho talaga. Marami talagang mga ganyan. Sino ba yun? Yung aso na ano? Si Kilua. Oo, ano na kayang nangyari doon? Kinasuhan yung pumatay doon sa hayop. Ha? Samantala, dako ho tayo sa isa pang pag-uulat mula pa rin sa probinsya. Ronda Probinsya! Malawakang tree planting activity sa Mayo kakasa ng Angeles City Government Diyan sa Pampanga. Detalye mula sa Central Luzon ni Johnny Cole. Yes, Dro. Magandang umaga. Ngayon pa lamang ay pinaghahandaan nitong Angeles City Government itong nakatakda nilang gagawing massive tree planting activities para sa buwan ng Mayo na gaganapin naman dito sa malawak at natitirapan nilang watershed dito sa syudad na matatagpuan ito sa Barangay Sapang Bato dito sa syudad. Ito yung inanunsyo nitong si City Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. Matapos itong nauna at matagumpay nilang aktibidad sa nasabing lugar noong Enero. Ngayon, ayon dito sa alkalde, ay tumubo na itong tanim nilang mga fruit-bearing trees sa lugar matapos magtalaga nga sila ng tauhang tagapag-alaga dito sa mga pananim sa naturang watershed. At ayon dito sa opisyal, meron na silang naipon na 50,000 na iba't ibang uri ng punong kahoy na karamihan dito ay mga fruit-bearing trees na maaari pang mapakinabangan o mano at dagdag ng pagkain ng kanilang sa hinaharap. Sa katatapos na pulong na ipinatawag na nitong sila sa Tina na dinaluhan naman ng City Environment and Natural Resources Chief Sindong Macabale, Environment Management Head Francis Pangilinan, Reforestation Project Chief Focal Person Carmelo Simbulan, at kinatawan nitong City School Division official at mga department heads. Dito tinalakay itong mga gagawing hakbang sa aktibidad na dadaluhan nga nitong lahat ng mga division personnel, mga mag-aaral kasama na itong mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, volunteers at mga environmentalist organization. Ito ay pakikiisa umano ng syudad sa programa ng national government na Greening at Environment Conservation at protection program. Sa nasabing pulong, pinangunahan nitong si IC Calaguas, ang chief advisor nitong sila sa Tina. Plansado na nila yung gagawing aktibidad, kabilang na itong mga lugar na sa watershed na maaring tataniman ng mga halaman. Ito ayon kay Calaguas ay paghahanda at tugon na rin ng city government sa climate change na posibleng magkakaroon umano ng water crisis dito sa syudad dahil sa mga itinayong mga dambuhalang golf courses malapit dito sa Clark Freeport Zone na malapit din dito sa watershed. Nagtayo ang mga ito ng sarili nilang water system upang imantina sa patubig itong malawak nilang mga golf course areas. So yan ang update buhat dito sa lungsod ng Angeles. Ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impila May Todo Lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIC. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIC. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ready na ho ba kayo mga ka-Bingo Plus? Bago pong palaro dito po sa DWIC. Dito po sa DWIC Bingo Plus numero panalo, may chance ho kayong manalo ng tumataginting na 1,000 pesos. Simple lamang po manalo, kailangan lamang pong abangan yung 4 na letter number combination sa mga programa po ng DWIC at i-text po ito sa 0960-880-6426. Ulitin po natin yung numero 0960-880-6426.
Siyempre, kasama po ng inyong pangalan, itetext po ninyo yung pangalan ninyo, edad, address for combination po of the day. At ito na nga po ang hinihintay ho ninyo, ha? Hindi na ho natin dapat ho itong patagalin sapagkat ito, ang mga nag-aambang. Kayo po, pwede ho kayong manalo ho rito. Isulat nyo lamang po yung unang combination for today. Babanggitin na po natin at nakikita rin po ninyo sa inyo pong screen na papanood po ninyo, D11. Sa mga nakikinig naman po, ulitin po natin, D11. Yan po yung unang combination for today, D11. At abangan pa ho ang tatlong kombinasyon sa mga susunod na programa po ng DWIZ at Aleo 23. Kung nakaapat ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang apat na numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Alright! Yan po, mamaya po. Sige, tabayanan nyo sa mga susunod pang programa po ng DWIC. Tayo po ay magbabalik muli makalipas lamang ilang mga paalala. Oras, 15 minuto bago sumapit ng ganap na alas 5. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Kahit na sino, kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Alright, tayo po ay nasa ulibag na po ng Pinoy Gising. Tumanggap po tayo ng isa pang pag-uulat buhat sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Update mula po kaugnay sa El Nino phenomenon, yung pagsasayos ng mga irigasyon at pagtatanim, isa sa mga hakbang ng gobyerno kontra El Nino. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pag-uulat buhat kay Patrol 13 Gilbert Perez. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi tumitigil ang pamahalaan sa paggawa ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Sa isang ambush interview sa Bacolod City, inihayag ng Pangulo na isa sa mga aksyong ginagawa ng pamahalaan ay ang patuloy na pagsasaayos ng mga irigasyon. Naghahanap din daw ang gobyerno ng mga bagong pamamaraan ng pagtatanim. Ayon kay Pangulong Marcos, prioridad din ng pamahalaang abutin ang mga lugar na hindi talaga marating ng tubig at kanilaan niyang tinitingnan ito sa kasalukuyan. Kaugnay nito, ipinaliwanag din ng Presidente na hindi applicable ang isang solusyon kung pag-uusapan ay patubig sa isang lugar. Kaya naman titingnan daw nila ang bawat lugar na kanilang para nga sa kanilang mga pangangailangan. Patrol 13, Gilbert Perez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala sa pag-uulat naman buhat sa probinsya, bilang na mga nagbabalik loob na miyembro ng makakaliwang grupo patuloy na nadaragdagan. Diyan po yan sa Cagayan. Detalye atid po yan ni Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Manong? Domingo. Alright, si Manong Ronald Idol Domingo po yan. Mamaya subukan ho nating balikan ang pag-uulat po na yan mula dyan sa lalawigan ng Cagayan. Samantala, eto ho sa iba pa hong balita, na kompromiso ang personal data ng 577 empleyado ng DOST. Batay ito sa investigasyon ng National Privacy Commission. Kasunod na rin ang hacking sa system ng DOST noong nakaraang linggo. Ayon sa NPC, lumabas sa kanilang investigasyon sa Central Office ng DOST na maaaring nalantad ang mga pangalan, kasarian, civil status at address ng mga empleyado. O ganito nagbabala ang NPC sa publiko laban sa pag-access, download o pamamahagi ng mga datos na walang lehitimong dahilan. Pinoy Gising! Balikan po natin si Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Manong? Ronald?
Ronald Domingo, mula po dyan sa Cagayan. Alright, sige. Mahirap ang signal talaga ni Manong Ronald. Though tayo ay nauubusan na po ng oras, mga katodos. Wala nang sa oras po kasi na 3 kalahating minuto na lamang po bago sumapit ang ganap po na alas 5. Kanina yung binabanggit po ni Patrol 13 Gilbert Perdes, no, yung El Nino phenomenon, talagang mainit po talaga, mga katodos. At yung mga lugar po, yung mga patago na lugar, yan po madalas pong makaranas po ng matindi pong heat index. Kahapon po kasi umabot sa danger level yung naitala pong heat index. At ayon nga po sa Pag-asa, naramdaman ang 44 degrees Celsius na init factor, yung alinsangan sa Dagupan. Parang dinaing na bangus sa Dagupan. Pwede kang magdaing ng bangus sa Dagupan, Pangasinan at sa Bacnotan, La Union. 43 degrees Celsius naman po sa Sinait, Ilocos Sur, Puerto Princesa City sa Palawan at maging sa Aborlan, dyan din po sa naturang lalawigan. Iniulat din ang Pag-asa na posible pang umabot sa danger o posible ring umabot sa danger category ang heat index sa ilan pang lugar ngayon pong araw. Holiday pa naman ho ngayon pong araw. At batay sa pagtaya, maaari pong maramdaman ang mataas na init factor. Sa Dagupan City pa rin po yan. Sa Puerto Princesa, yan sa Tuguegarao, sa Cagayan, maging sa La Union at Zamboanga City. Dito naman po sa Metro Manila, talaga rin pong mainit. At tayo po ay pinapayuhan po ng Pag-asa na magbaon po, magdala po ng mga pananggalang laban po sa matindi pong init po ng panahon. Magbaon po kayo ng tubig, lalo po yung mga senior citizen, yung mga meron hong karamdaman, magbaon din po kayo ng mga pananggalang sa sobrang init para po makaiwas tayo sa heat cramps, heat exhaustion at syempre yung heat stroke. Alright, nako, sige, marami pong salamat nga pala sa ating mga nakasama sa inyong center at sa bumubuo po ng himpilang may todong lakas DWIC at Aliw 23. Good morning nga pala, batiin lamang po muna natin yung ating mga suking taga-subaybay, mga kababayan po natin sa Ibayang Dagat, sina Hideyoshi sa Japan, sina Ate Susan Geronimo at si Kuyang Nelson Malinaw. At bago po tayo pansamantalang magpaalam, ay isa po munang patama quote for the day ang atin pong papasadahan ngayon pong araw. Madali lang tawagin ang isang tao na masama, pero mahirap itanong kung bakit. Ibig sabihin, huwag po tayong maghuhusga basta-basta. Kailangan po nating timbangin ang bawat, timbangin ho natin yung bawat sitwasyon na kinakaharap po ng isa pong tao. Madali lamang hong tawagin natin, madali lamang ho nating sabihin na masama itong tao. Pero mahirap po nating siyang husgahan. Hindi ho tayo ang Diyos upang maghusga. Diba? Alright, sige, tayo po ay magpapaalam na sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC. Ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po ang Arangkada Balita, makakasama po ninyo si Ms. Judith Estrada Larino. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na.